Ang ibig mo sabihin, napapakinabangan mo ngayon yung pagkaloko mo ng araw? Isa na namang kilalang character actor ang tampok natin sa video na ito mga dre. Palagi natin siyang napapanood noon sa mga maaksyong pelikula bilang isang pulis. Base sa pag-iimbestiga ko, ang sadya talaga nilang patayin ay isang tao nagmay-ari ng talyer. Ngunit alam nyo ba na siya ay isang alagad ng batas sa tunay na buhay? Siya ay walang iba kundi si Major Vic Velaro. Panoorin ang aming kwentuhan ng kanyang anak na si Ginang Marivic at alamin kung ano nga ba ang nangyari sa buhay ng kanyang ama. Ngunit bago yan ay hinihiling ko na sana'y huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Rai TV para lagi kayong updated sa mga kwentuhan na tulad nito. Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Ma'am, maraming salamat po. Una-una sa lahat, magpapasalamat po ako kasi pinagbigyan niyo po kami sa request namin na ito na ang dami kasing naghahanap ng mga followers na namin na uy, si ano naman, Vic Velaro naman yung i-feature mo kasi isa rin siya talaga sa mga tumatak na character actors sa Philippine cinema. Si Ma'am Marivic nga po pala ay anak ni Mr. Vic Velaro mga dre. So narito po siya para kwentuhan niya tayo kung anong kasaysayan ng buhay ng kanyang father. Ma'am, maraming salamat po muli. Kwentuhan niyo naman po kami kung ano po yung mga naaalala niyo before na ano po yung buhay ng inyong papa po bago siya mag-start sa showbiz. Bali, ano siya self-supporting siya nun. Tapos, habang nag-aaral siya, tapos nag-police. Tapos, syempre mahilig siya yung sumideline. Tapos yung kapatid niya na una, yun yung unang pumasok sa pelikula. Si Roger Velaro. Okay. So, nainggan niya siyang mag-try kasi kumbaga sa pagkakitaan, iniisip niya yung family lagi. Kahit pulis na siya nun Oo. Pulis na siya. Okay, so dahil dun sa kapatid niya, pinagsasabay niya yung career niya as police, tapos yung palabas-labas sa so ang naghikayat, yung tiyuhin nyo. Oo. Pero mas naano na siya mas minahal niya na yung trabaho. Alala niyo ba yung mga unang mga projects na sa pelikula? Action na ba kagad? Yun ang nakakadisnan ko yung kay Fernando, kay Bong, ang naaalala ko yung sa SWAT. Hindi ko lang ano yung title. Yun yung naalala ko pag nanonood ako sa TV. Kasi pag bata ka pa, slight lang. Tama. pero ngayon? Pero ngayon, yung mga yung mga luma na sa di ba? Binabalik-balikan nila. Binabalik-balikan nila. Saan po ba kayo nakatira before, ma'am? Dito sa or saan kayo lumaki? Ibig ko sabihin. Sa Quezon City, sa Sandigan. Sandigan. Pero originally, sila, taga Bicol. Taga Bicol. Bicolano pala sa. Nung nag-training si Papa sa police, dito na sila lumuwas ni Mama. Na-experience nyo na sinama kayo sa location? Never, ayaw niya Ayun. Bakit? Gusto niya mag-focus kami sa pag-aaral kasi yun yung priority. Kumbaga ayaw niya mapasok sa showbiz? Saka yung kahit sa police, never kami. Ayaw niya rin? Ayaw niya. May lalaki po ba kayo sa family na anak niya? Yung brother ko. Hindi rin nag-police? Hindi, ayaw din niya. Bakit daw? Ayaw niya Alam niya yung complications ng pagiging police. Saka iba yung pangarap niya sa amin. Sinuportahan mo lang kayo sa studies? Oo, studies. Basta pagdating sa pag-aaral talagang siya. Yung onahan talaga na May naalala niyo pa ba before, ma'am, yung kasagsagan ng pelikula niya sa showbiz niya? Ano yung mga memories na naalala niyo with your father na sa busy siya sa trabaho, ganyan. Yung may time na di ba yung pag sa call time, yung uso pa yung PLDT yung landline. Minsan yan, walang tigil yung ring, tapos ini-sked. Minsan hindi na niya napupuntahan yung iba Sa dami, Ganun karami yung projects niya. Ano yun? Siguro mga legman tumatawag. Oo, mga legman yun. Hindi na niya napupuntahan yung iba. Oo. Ganun siya ka-busy doon. Ganun ka-busy. Actually, totoo naman halos lahat ng mga action films noon, mga Tagalog. Kaya lumaki din kami na bihira siya sa bahay. Pero umuwi siya lagi. Lagi siyang nasa shooting. Lagi nga, minsan once a week, gano'n. Depende sa labas. Kaya rin kami, bihira din magkita. Pero ma'am, yung mga friends niya, may mga friends ba siya sa showbiz na na-meet nyo na, dinala sa bahay, mga occasion, gano'n? Yung one time yung si Bong, dumalaw sa kabilang bahay niya. Pero, hindi ko yung nakita kasi tulog ako nun Sayang. Sayang. Anong may occasion nun?
Parang ano may shooting sila, tapos dinaanan lang siya ni Bong. Napapunta Shooting location. Disciplinarian kasi. Yun ang nakalaki. bilang ama Akala mo ko sila, marami sila eh. na magkapatid. Magkapatid. Ang alam ko, 11. Sa family ba nila, sa kapatid niya may mga ibang pulis din? Or siya lang? Siya lang talaga. Siya lang. Pero lately, yung mga malayong kamag-anak, yung may nagpapakilala, naging police. Sa karakter niya sa pelikula, alis karamihan, pulis siya, no? Oo. Kaya din, yung ina-arrange namin yung niya, yung uniform. Pag hinahanda niyo. Kapag may shooting. Yun ang ginagamit niya? Yun din. Talaga? Yun din, minsan may set siyang pang shooting, may pang pasok, iba ba. So, sanay na siya bilang, bilang... Kaya nasanay din ako mag-arrange yung mga sequence sa uniform ng police. Sa bahay, ma'am, anong ginagawa niya sa bahay? Kapag walang shooting, gano'n? Manood siya ng TV news. Pelikula, depende sa, trip niya. Pag nakikita ko siya kasi may mga comedy din siya, may mga comedy silang pelikula. Sabi ko, siguro si Sir comedy rin sa... Oo, mabiro din. May mga time na makulit din siya. Depende sa mood. Depende sa mood. Kumusta siya bilang tatay na lang? Wala naman ako masabi kasi, kumbaga yung hinahangad ng anak na yung responsable, nasa kanya. May mga times na siyempre, common naman sa family yung may misunderstanding. Pero, yun? At the end of the day, kami pa rin. Family pa rin. Si mother niyo, naunang pumanaw. Nagkaroon kasi siya ng cervical cancer. Si mother. Pero hindi, yung time na yun, hindi namin ipinapalam ng kapatid ko. Kay Papa. Okay. Kasi, Hindi niya pa alam. Nung nasa ospital na, alam na dinala namin, pero yung result ng mga test, hindi namin sinasabi kasi nung time na yun, may heart condition na si Papa. So parang nabuworry kayo para baka siya. Baka lalong makasama. Pero nung huli, yung decision nga, syempre sabi ng doktor, kailangan malaman na ng father namin. Yes. Yung by that time, sinabi na namin. Anong reaction niya? Tahimik siya eh. Hindi siya nagsasalita? Ano bang nauna? Nag-retire siya sa pagka-police or nung humina yung pelikula? Nauna yung nag-retire siya sa police. Nauna? Kung ano yung labas na available na tawagan siya, pa rin siya? Go pa rin? Go pa rin. Sorry kung tatanong ko. Pero saan ba siya mas kumikita? Sa pagka-police o sa pelikula? Naalala ko, mas malakas siya sa pelikula. Lalo na nung medyo nakikilala na siya. Per day na yung yung rate niya. Kaya alam ko na nag-enjoy siya eh. Bali mostly ang pundar niya nasa probinsya eh. Sa Bicol? Sa Bicol. May mga bahay pa kayo doon? Oo, may bahay pa niya. So yan yung mga properties. Tapos sa Laguna yun. Yung mga properties na nagpundar niya sa pelikula. So yung nawala na yung movie, ma'am, malakas pa siya nun, di ba? Oo, malakas pa. Anong pinagkaabalahan? Naman yun, mahilig naman siya tumambay dito sa may tropical. Sabi sa may ABS. Tambayan ng mga artista. Minsan may time pa nga, nasa condo ko ng pinsan ko. Hindi ko alam na nandun siya. Nagkasalubong pa kami. Tapos siya nandun sa table. Sabi pa, kasama yung si Charlie Dabaw. Sabi niya, oo. Sabi niya, pare, anak ko to, panganay ko. Nagulat ako. Pare, hindi ako nagpaalam. Hindi ako nagpaalam. Booking? Oo, kaya, medyo ako nun eh. Alam mo yung gulat na booking, yung gano'n. Pero alam ko sa sarili ko na mamaya ka sa akin pag-uwi. Pag-uwi naman, nagalit naman, di naman. Hindi, pinagsabihan lang. Oo. Lagi siyang nandun. Siyempre, namimiss niya rin siguro yung mga kasama niya. Tapos, kasi, sanay siya yung laging may kasama eh. Kwentuhan, lalo na yung mga katrabaho niya, no? Oo. So, yung hindi natin inabot sa sir, Oo, sayang. Dami sigurong kwento nun. Ay, napakarami. Baka baka pag tapos na kayo wag muna meron pa akong kwento. Project, pasulpot-sulpot ka lang, sobrang dalang na. Kailan siya, yung nalaman niyo na meron siyang nararamdaman sa katawan niya? Lately, nung tumungtong na siya ng mga 60. 16 na sa senior na. So, pa-check up. Kasi natural na malakas ang katawan niya. Kumbaga nasa lahi nila yung heart condition ba? Ito niyo sa amin, ma'am, yung nangyari nung nawala siya. Sinundo ko pa siya sa tropical. Medyo masama na yung pakiramdam niya.
Tapos, inantay pa namin yung brother niya from Laguna. Opo. So, matagal kami dun sa tropical. Kasi nung time na hindi pa ako marunong mag-drive. Yun yung nag-drive namin pa uwi dito sa Montalban. Tapos, yung kinabukasan, gusto niya umuwi daw ng Bicol. Opo. Since kamamatay pa lang ng mother ko nun, ang gusto ko malibang siya eh. Ang mother nyo namatay is 2019, di ba po? Yes, so July. Tapos sabi ko, gusto ko malibang siya, ayokong nag-iisip siya dito. Kaya kinabukasan nun, sabi ko, pa, sure ka na kaya mo. Nagbiro pa siya, sabi pa niya, ano yun, bahala na si Batman. Kasi kaya medyo ko, Kampante. nakampante ako. Tapos hinawakan ko ng mahigpit yung kamay niya. Sure ka. Sabi ko, yun na yung huli namin pagkikita. Kaya sabi ko, kay Tito, Tito Honest, kaya niyo naman. Pero ako nang bahala kay Papa mo. Dito sila nanggaling sa bahay na to? Dito sa Montalban. Opo. Dito kami naghiwalay. Tapos, sure ka na kaya mo. Nagbiro pa siya yun, kaya pinayagan ko na, at saka kapatid naman yun. Kasi, Yes. Tapos the other, next morning na 5 a.m. ata, basta ganun mga oras. Yun yung tumawag na yung brother niya. Sabi niya, Vic, si Papa mo, ganun, wala na. Nung una parang matitigilan ka eh. Sabi ko, mag-usap pa kami, kakaalis lang niya eh. During sleep ba? Siya parang inatake? Kasi nasa biyahe sila eh. Nagda-drive yung brother niya. Nasa Tapos, biyahe, okay. Inatake siya, puso. Sa biyahe pala? Sa biyahe. Okay. Nagbiyahe sila nun eh. Kasi dito umalis na. Umuwi pa yun sa kabilang bahay kasi kumuha siya ng iba niyang gamit. Opo. Tapos, tumawag pa yun, nakaalis na ako. Uwi muna akong Bicol. Doon muna ako stay. May plano pa nga kami magpagawa ng kwarto. I-renovate yung kwarto nila ni Mama eh. Sabi ko, sige, natin tong pundasyon, dadagdagan namin sa kabila. Sabi niya, sige pa, basta kung saan ka yung malilibang kasi nga, nag-iisip siya eh. Yes. Sabi ko, sige, antayin kita dito. Yung pala yun na yung huli. So, parang ang pagitan lang nila ni mother niyo is ilang 4 months. 4 months. Same year. Same year, July si Mama. Gano'ng kabigat sa pamilya yun? Ang bigat. Kasi, Sobra, alam mo, hindi ka pa nakaka-recover tapos may panibago. Pero cremate kasi sila eh. So, nung kay Mama, naalala ko lang. During nung nandun si Mama, may sinasabi siya na, Lo, huwag kang mag-alala. Magkikita na tayo. Ngayon ko lang na-realize. Hindi mo. Sinabi niya, Lo, kasi Marilo yung mother ko, tapos tawag na Lo. Huwag kang mag-alala, magkikita na tayo. Sabi ko, ngayon ko lang napag-isip-isip. As in, binanggit niya yun? Oo. During Yun yung living? katawan ng mother ko. Apo. Bago siya ipasok sa Oo. yung sa cremation, Apo. yun. Sinabi, ngayon ko lang na-realize, kaya pala niya sinasabi yun. Parang alam niya na, Oo. Hindi ko, Sa sarili dapat niya. pala yun, di ba, sabi kinukontra. In-ignore niyo lang, no? Kasi nasa period ka ng hindi mo maiisip yung mga pamahiin. Ngayon ko lang na-realize yung sinabi niya na gano'n. Siguro baka talagang medyo malala na yung niya, hindi niya lang sinasabi sa inyo. Baka eh. No? Regular din naman yung check-up niya. So, Ayan, visit isa pa niya sa yan. doktor. Bakit? Ayaw niya? Regular yung check-up, pero may time na Malagpas. hinihindihan niya yung doktor. Yung mga huli, nagkaroon pa siya ng cancer nun eh. Bumalik siya. Yung sa Chinese dyan niya, ako yung kasama niya nun lagi after sa hospital, nung radiation naman. Habang nagda-drive siya nun, the after therapy nung radiation, may hawak akong balde na may konting tubig. Kasi di ba yung effect ng radiation, magsusuka. So habang nagda-drive siya, hawak-hawak ko yung balde, nagsusuka siya. Oh? Oo, kaya tumatakbo yung sasakyan. Siya pa nagda-drive? Oo, sabi ko, kaya mo ba, umano ka muna, tabi muna tayo, tapos ka muna. Then nakaya ko, tumalakas kasi loob ng tatay ko eh. Tapos, sabi niya, pag galing ko, tuturuan kitang mag-drive. Para nga yung pagkailangan, ako daw. O sige, oo.
sige, dahan-dahan ka lang po. Sabi ko, kasi nasa ano kami, dito sa may Along UP. Sinabi niya na lang. Hindi pa rin. Ayaw na Tinuloy-tuloy niya? Medyo matigas ulo eh. Pulis kasi maalam. Pero naturoan naman niya kayo sa pagdadrive. Siya din ba ang nagturo? Hindi naman. Hindi na. Pero ano, Parang hindi hindi na. ako nagpaturo eh. Kasi Self-taught? ano eh, Bakit? kasi ayaw, maano yung masigaw. Ah, Ano siya eh, nakakataranta. hindi ka pwedeng magkamali eh. Ah, Hindi sa matuto kung natataranta ako eh. totoo. Naintindihan ko yun. Pero nung bata kami, pag tulog siya, yung owner niya, inaatras sa abanti namin, ng kapatid kong lalaki. Pero ending, nabangga niya yung ano. Nabangga niya, ano ba yung bumper ba yun? Ah, Di, ginawa ko, sinalo ko yung brother ko. Sabi ko pa akong nakaano, may bangga. Hindi sa ako pinagalitan. Kasi kung yung brother ko nun, mapapalo eh. ganun kabigat na pangyayari sa buhay niyo, ma'am, na within 4 months lang, namatay yung mother niyo. Paano kayo nakarecover ang family? Dasal. Dasal na lang. Kasi hindi ko ma-explain yung feeling ko. Mahirap tanggapin. Mahirap. Siyempre may edad na rin kami. Parang ano na rin, natural. Pero hanggang ngayon, dinadalaw-dalaw pa rin ang lungkot. Pero ano, Siguro, yung ano lang talaga, yung kailangan mo lang talagang tanggapin para mabawasan yung, di ba? tsaka ano siya eh. Di ba disciplinarian siya? Baka pa kami, puro pangaral niya eh. Yung, Ano, pero syempre, yung ginagawa niya noon na pagiging disciplinarian, nagbunga naman, di ba? ayun. Naniniwala ako doon. Oo, sobra. Naniniwala. Ako din, stricto rin mga parents ko. Kaya, lumaki din akong straight din yung mga millennials kasi ngayon, medyo ano yun, Iba yung, mali yung dating ano sa kanila, no? Parang iba yung iba eh. period nila sa atin. Iba, no? Iba. Ang layo, no? Parang Kumbaga, minamasama nila. Tingnan lang ako ng mother ko kaya ni Papa. Alam ko na. Ilang nila alam yung disiplina dati ng mga magulang. Eh, malaking bagay. Napaka-importante, oo. Habang buhay ko na ipagpapasalamat talaga na sila yung naging magulang ko. Pag naglalambing yung papaluto, favorite niya itlog eh. Saka yung ano ba? Omelette, meron mga ganon. Yan, oo. Favorite niya. Tsaka yung pansit bato. Alam niyong nagpapalambing siya nun. Oo. Pero pag may time na magkatampuhan kami, Oo. gagawin ko niyan, ihahanda ko na, prepare ko na. Tapos magtatago na ako sa kwarto. Oo. Tapos siya kumakain lang. Invite nyo naman, ma'am. Kasi, syempre, kahit pa paano, kahit nagkatampuhan kayo, hindi nyo pa rin pinapabayaan yung, yun, no? Oo. Parang responsibility nyo nandun pa rin. Oh, yun naman din ang ano ko. Malaking pagpapasalamat ko na. Yung gawin ng pagpapalaki sa amin yan. Ewan ko kasi nakalakihan ko yung ano, yung hirap niya eh. Yung kwento niya nung bata siya. Yung mga pinagdaanan niya. Parang nakatanim yun sa utak ko. Sorry, tatanong ko lang. Sino yung brother niya yun? Nasa picture. Oo. Huh? Ano nangyari? Namatay, nauna yan. Nauna siya kina mother? Oo. Ilan taon siya ng... 2016 yun eh. Ano nangyari, ma'am? Ano siya, binaril. Yun isa din yun sa, parang, yun sa father ko. Hindi ko na itatanong yung ano. Basta ganun pala nangyari. Siya yung pangilan siya sa... Di ba tatlo kayo? Sumunod yan sa akin. Ako pangalan. Panganay kayo, tapos siya, then babae ulit. Nagpapasalamat ako sa opportunity na binigay niyo sa akin. Baliktad, mama. Ako dapat magpasalamat. Pasalamat din kasi alam ko gusto ni Papa yung ano, i-share yung buhay niya. Alam ko proud na proud siya sa mga ano eh. Sa mga, alam mo, yun yung achievement niya bilang ano, Legacy niya to eh. legacy niya. Dapat nga, nagawa na to nung buhay pa siya para Sayang, no? hindi Kasi inabot. yung accomplishment niya, kailangan may share natin sa tao. Oo. Kasi, kaya namin ginawa to, ma'am. Kasi nawala na lang sila, tapos wala na. Wala na eh. Wala nang balita. Maalala ko yung sa hostage taking sa Tropical. Siya yung ano dun eh. Yung nakabaril dun sa ano ng hostage. Siya yung rumisponde, tapos baril Out niya of duty siya eh. Kasi di ba nasa Tropical, Apo. tumatambay sila. Tapos, yung according to him na, yung kwento niya sa akin, sabi niya, narinig siyang commotion. Tapos nag-check lang siya, naglakad lang siya. Kasi siya, kahit naman out of duty, dala niya yung baril niya. Kasi malapit lang naman siya sa area. Oo, doon lang sa area eh. Chinek niya. Tapos, nakita niya na inalam niya muna yung situation. Apo. Sabi niya, sir,
ano yan eh, hinostage yung manager ng bangko. So, sabi ni Papa, out of duty siya, tapos wala pang pulis. Kaya ginawa, dasal siya eh, hawak niya yung baril, sabi niya, Lord, bahala ka na sa akin. Yun, tapos, kasi tutuluyan daw yung manager. Wala siyang choice. Tatalin ba yung dala nung stay? Ang according to sa kwento ni Papa, talagang nakaano na yung sali. Nakabaon na. Oo. Okay. Kaya sabi niya, Lord, bahala ka na sa akin. Yun yung sabi ng father ko. Tapos yun na yung nangyari. Walang pulis noon, siya lang. Siya lang. Wala Tapos pang responde. dumating, late na. Parang nag-decision na siya according yung based dun sa sitwasyon. Yun na. Parang bayani pala siya doon, ano? Kaya siya na-awardan. Na-awardan. Yun yung ano. Galing trivia yun, ha? Buti na lang naalala ni Mama. Oo. Saka yung ano, tinamaan niya sa ulo talaga. Yung pagitan nung hawak niya yung hostage. Tapos tinamaan niya sa ulo. Aba, galing na sharpshooter si Sir. Oo, kasi ang alam ko, yun ang ano ni Papa nun. Talagang ang niya, target niya sa ulo. Para isang lang. Alanganin kasi yung anggulo eh. Mahirap din eh kasi Kumbaga siyempre may dalang may hostage. opportunity niya para ma-save yung manager, yun lang yung ano, dapat sobrang niyang ma-target sa ulo. Sobrang liit ng chance, no? Oo, ang liit. Kasi parang espasyo lang pagitan eh. Yun lang. Ang galing naman ni Sir. Oo. Kaya ano, yung pagkaka-retire niya, may ano rin siya yung... may iwan din siya na... Tsaka ano, may ranggo din siya. Bago siya mag-retire siya si Major. Nagpasalamat kay kanina, ma'am. Ako rin naman papasalamat. Kasi sa dami ng request dati pa, noon pa, sabi ko nga kanina, ang dami nagre-request na i-feature po ang inyong tatay dito sa Rai TV at pinagbigyan niyo po kami. So ako po lubos na nagpapasalamat. Salamat din. Medyo sulit yung kwentuhan natin kasi maiksi lang pero siksik. Thank you, Ma'am Maribik. Alam ko yun ang gustong parating ng father ko. Yun. Para to kay Sir Vic Pilaro. Ma'am Maribik, thank you po muli. Thank you din. Salamat Thank po. you sa oras niyo. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam. Ma'am Maribik, baka Ma'am Vic na lang, Vic. Kaya maribik na lang. Maribik. Baka mamaya tatay ko lumabas.